Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Sa lahat ng mga nakikinig sa programang Bible Study of the Year, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa lumalapit kami sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano mo po nakita ang kababaan noon, ganyan mong makikita sa amin ngayon upang kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating. Minsan pa ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos ay muli ninyong makakasama. Hindi po kami magsasawang sabihing nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo na tinatawag sa English pure Christianity. Dahil angad po namin na sana ay masumpungan din ninyo ang mga biyaya at himalang ipinagkaloob ng Diyos sa amin para tunay ninyong madama ang pagmamahal ng Panginoon. Kami po ay kontento na noon sa aming paniniwala dahil ang akala namin ay nauunawaan na at nasusunod ang mga utos ng Diyos. Bagamat nagagampanan namin ang iilan lamang sa mga kautusan, pero dahil minamahal namin ang aming kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kawang gawa, kaya inaangkin na po noon kami ay nakakasunod na sa kagustuhan ng Diyos at hindi na kami malayo sa kaligtasan. Pero maliban lamang ng kami ay magpakababa at ang mismong Diyos ang nagpakilala sa amin, ay hindi namin naunawaan ang kanyang sinabi sa Santiago 2:10. Kahit masunod mong lahat ang mga kautusan, kapag natisod sa isa, ay nilabag mo ng lahat. Sa mga ganitong pagsasalita ng Diyos, doon po kami humihingi ng habag sa Kanya at sabay ang pagtatanong, bakit ito ipinasulat? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? At kami po ay ginabayan ng banal na Espiritu sa Roma 3:20. Kaya pala ibinigay ang mga kautusan para mahayag na wala mang sino mang makakatupad, kundi para makita lamang ang kasalanan, walang iba kundi ang kataasan. Sa mga ganitong paliwanag ng Diyos, ay doon po namin siya pinapasalamatan at pinupuri. Kung gagamitin ang isip at damdamin, ay masakit tanggapin. Pero kung magpapaubaya, simbolo ng pagpapakumbaba, kakaibang kasiyahan at kagalakan ang dulot. Idagdag pa ang iba yung kalakasan, sapagkat ang katotohanan sa salita ng Diyos ang nagsisilbing pagkain ng kanyang mga tupa. Itinuro ng Panginoong Jesucristo ang panalangin, Ama namin, na akala ko noon ay tinatanggap ng Diyos kapag aking idinadasal. Pero dahil ang turo sa akin at naging paniniwala na ang Diyos ay misteryoso, ako ay sakop sa saway ng Panginoon. Sa Juan 8:19, kung kakilala mo ako, ay dapat mo ring kakilala ang aking Ama. Kaya wala man pala akong karapatang tumawag ng Ama, sapagkat hindi ko siya nakikilala. Maliban na lamang nang ako ay magpakumbaba, at ang Panginoong Jesucristo ang nagpakilala sa akin. At doon nahayag ang pagkain na dapat hingin ng lahat ng tao sa Diyos, hindi ang pagkain ng katawan, kundi ang pagkain ng kaluluwa. Ito lamang ang tunay na pagkain, ang katotohanan sa salita ng Diyos, para matawag niya ang pansin ng mga tupang naligaw at kanilang hanapin ang pastol, ang Diyos, at para ito ang magsilbing kalakasan ng mga pinili para magawa nilang magpakababang palagi sa harapan ng Panginoon nang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na inilahan sa bawat isa tungo sa kaligtasan. At yaman din lamang na itinuro ng Diyos ang kanyang mga salita ang siyang pagkain ng kaluluwa. Kaya ganyan na lamang po palang ninanais ng Panginoon na tayo ay magtanong sa Kanya para sa Kanyang pagpapahayag itong Kanyang mga salita
ay magsilbing pagkain natin. Katulad po ngayon, nakatanggap tayo ng kahilingang itinex. Babasahin ko po sa inyo. Kapatid ninyo ako, totoo ba? Literal nangyari ang istorya ni Noe at delubyo. Ito pong pangyayari sa buhay ni Noe. Alam po nating lahat na pinalubog ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha dahil nakita niyang lubhang masama ang maraming tao. At ang Diyos ay nag-abiso kay Noe na ang mundo ay kanyang palulubugin, pero naghabilin siya sa kanya na gumawa ng daong para hindi siya mamatay sa baha. At ganyan nga po ang ginawa ni Noe. Sinunod niya ang utos ng Diyos. At para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Panginoon, narito po ang kapatid para basahin sa atin itong Henesis, Kapitulo 6, na mayroong mga bersikulong kanyang babasahin. Narito po ang Genesis 6:1. At nangyari nang mapagsimulan na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, na mga kaanak ng mga babae. Dito po sa Genesis 6:5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-isip ng kaniyang puso ay pawang masamang lamang na parati. At dito po sa 7, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, at ang tao at gayon din ang mga hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. At dito po sa 12, at tinignan ng Diyos ang lupa, at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At dito po sa 17, at ako, narito, ako'y magpapagdagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may ininga ng buhay. Ang lahat ng nasa lupa ay mga mamatay. Ang tanong po sa atin ng nag-text, ito po ba ay literal na nangyari? Ang pangyayari pong ito ay wala yatang hindi nakakaalam ng mga nagbabasa ng banal na aklat, dahil sa laki ng galit ng Diyos sa mga taong nakita niyang sila ay naging masama sa kanilang mga lakad, ay pinlano niyang lipulin na lamang sila sa pamamagitan ng baha. Pero gayon pa man, mayroon pa ring nakita ang Diyos na naging kalugod-lugod sa kanya. Ito po ay si Noe. At sa binalak ng Diyos ay hindi niya ibibilang si Noe sa kanyang mga lilipulin. Dahil po nakita kay Noe ang katangian na hinahanap ng Diyos sa isang tao, katulad ng batang maliit na sinabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 18:3. Hanggat hindi kayo makonberte sa isang maliit na bata, kailanman ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. At para maisalba ng Diyos si Noe, ay inutusan siyang gumawa ng daong. Binigyan siya ng mga iba't ibang sukat kung paano niya tapusin ang daong. At maliban pa po dyan, ay inihabilin niyang isakay ang lahat ng klaseng hayop na magkapares. Lahat po ng hayop na mayroong hininga. At dumating po ang oras na tinupad ng Diyos ang kanyang plano. Lahat po ng mga tao ay kanyang nilipol, maliban lamang doon sa mga nakasakay sa daong. Ito po ay si Noe at ang kanyang pamilya, at gayon din yung mga hayop na kanyang isinakay. Dahil ito po ay mga salita ng Diyos, meron po siyang mga mensaheng gusto niyang maiparating sa atin na dapat nating malaman. Pero habang tayo po ay naghihintay sa Kanya, ito po mga kapatid natin na nandito ay magbabahagi muna sa inyo. Noong pong panahong kami ay nagdidepende sa aming mga mangaral,
sapagkat naniniwala po kami noon na sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita dahil sila ay nag-aral ng mahabang panahon sa mga iba't ibang Bible schools at sa mga seminaryo. Gaya po ng nagtanong kung itong nangyari kay Noe ay literal na nangyari, kami pong mga Katoliko ay naniniwalang ang pangyayaring ito kay Nunong Noe ay literal na nangyari. Katulad po ng kwento ng mga matanda na kapag halimbawa umulan ng matagal, gaya po naalala ko po nung 1972, halos 4 na pong araw na walang tigil ang ulan. Kaya yung mga matatanda sa amin na nagsasalita, noong unang panahon, naganap na yung 4 na pong araw na pagulan na walang tigil nung panahon ni Nunong Noe. Kaya paniwalang-paniwala po kami dahil kung hindi ito nangyari, hindi ito masusulat sa banal na kasulatan. Yun lang po. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito pong itinatanong natin sa Diyos ngayon. Ang alam po namin, sabi nga ng aming tagapagturo, ito ay nangyaring physical, sabi niya. Oo, naganap ito, sabi niya. At maliban po doon sa turo ng aming tagapagturo, yun naman pong tatay ko ay nagbabasa ng banal na aklat. Ang sabi niya kapag umuulan po at pagkatapos nakita niya ang baghari, ang sabi niya, ihinto ng ulan dyan dahil lang pangako ng Diyos. Kapag nakita niyo ang baghari, doon maalala ng Diyos na hindi na niya palulubugin ang sanglibutan. Kung sa plano ng Diyos ay kanyang lilipulin ang lahat ng tao at gusto niyang isalba itong nagpakababa sa kanya, si Noe, 10 ng kanyang pamilya at lahat ng mga hayop na mayroong hininga na kanyang isasakay. Kaya inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng daong kung saan ay binigyan siya ng mga sukat nito at ganoon din kung ano ang mga materyales na gagamitin. Pero mayroon po kaming napansin dito sa Tagalog version. Parang hindi na i-translate ng mabuti dahil iba-iba ang ginamit nilang panukat. Kaya babasahin po natin sa English ng King James 16:11. At pagkatapos, yung ginamit na matandang panukat ay babasahin po natin ang kahulugan sa encyclopedia. Ito po ang Genesis chapter 6 verses 14 to 16 sa English po. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories thou shalt make it. Narinig po natin kung ano ang magiging sukat ng daong. 300 cubits ang haba, 50 cubits ang luwang, at 30 cubits ang taas. Marahil po ay malabo sa inyo kung gaano ba talaga ang sukat ng daong dahil hindi kayo pamilyar doon sa ginamit na panukat. Yun po ay sinaunang panukat na ginagamit noon, cubit. Pero ang hanap po natin dito ay katotohanan. Kaya gusto po natin talagang malaman kung gaano ba kalaki o kaluwang yung ginawang daong. Ito po ang nakita namin sa encyclopedia kung gaano kahaba ang isang cubit. A cubit is the first recorded unit of length and was one of many different standards of measurement used through history. It was originally based on measuring by comparing to one's forearm length. The Egyptian hieroglyph for the unit shows this symbol. It was employed through antiquity.
the Middle Ages up to the early modern times, especially for measuring cords and textiles, but also for timbers, stone, and volumes of grain. Pagkatapos maibigay ng Diyos kay Noe ang sukat ng daong, mayroon pa siyang inihabilin kung ano ang kanyang ilalagay sa loob ng daong. Tungkol po ito sa mga hayop at sa kanilang magiging pagkain. Basahin po natin itong mga iba't ibang bersikulong nakapaloob sa Genesis Kapitulo 6 at sa Genesis Kapitulo 7. Ito po ang Genesis 6:19 hanggang 20. At sa bawat nangabubuhay, sa lahat ng laman ay maglululang ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kanyang uri at sa mga hayop ayon sa kanyang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kanyang uri, dalawa sa bawat uri ay sasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay. Dito naman po sa Genesis 7:9 ay dalawang dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Babalik po tayo dito sa Genesis 6:21 hanggang 22. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain at timbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Gayong ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos ay gayon ang ginawa niya. Gayon nga po ang ginawa ni Noe ayon sa iniutos ng Diyos sa kanya. At pagkatapos, ang lumulan sa daong ay si Noe at ang kanyang pamilya. Kaya babasahin po natin ngayon itong Genesis 7 mula 7 hanggang 9. Genesis 7 mula 7 hanggang 9. At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. May dalawang dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. At nang nasa loob ng daong si Noe, ang kanyang pamilya at yung mga hayop na kanilang mga kasama, pagkatapos ng 7 araw ay dumating na nga ang baha, kung saan ang bukal na lubang kalaliban at ang durungawan ng langit ay nabuksan at umulan ng 40 araw at 40 gabi. Basahin po natin itong Genesis 7, 10 hanggang 12. Genesis 7 mula 10 hanggang 12. At nangyari na pagkaraan ng 7 araw na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, na ikalawang buwan sa ika-17 araw ng buwan ng araw ding iyon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. At tumulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Kaya lumutang na ang daong at nag-umpisang umapaw maging ang mga matataas na bundok. Kaya sa pamamagitan po niyan, lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa, tao man, hayop, mga insekto, yung mga umuusad, yung mga ibon sa himpapawid, silang lahat ay nalipol. Genesis 17 mula 17 hanggang 23. At tumagal ang baha 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan, at mataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig, lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa. Inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng langit, ng buong langit. 15 siko ang lalim ng dinagsa ng tubig at tinapawan ang mga bundok.
At ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at mga umuusad, at mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. Huwag po nating kakalimutan na ang naging sanhi ng baha ay iyong pong nakasulat sa Genesis 7:11 dahil nabuksan ang durungawan ng langit. At doon po bumuhos ang malakas na ulan. Kung ito man ang naging dahilan kung bakit namatay ang maraming tao, pero ito naman ang ikinaligtas ni Noe. At umulan nga po ng 40 araw at 40 gabi. Pero pagkatapos ng 150 araw ay nag-umpisa ng kumati ang tubig. Genesis 8:3. At sa versikulo 4, kaya sumadsad na ang sasakyan o ang daong. Sa versikulo 5, doon po natin makikita na nagpatuloy na ang paghupa ng tubig pagkatapos ng 10 buwan. Kaya nakita na ang mga taluktok ng mga bundok. Genesis 8:6, pagkatapos ng 40 araw ay binuksan na ni Noe ang dungawan ng daong. 7, nagpalipad na siya ng uwak. 8, nagpalipad din siya ng kalapati. 9, dahil ang kalapati ay hindi nakakita ng madadapuan, siya ay nagbalik sa daong. Patunay lamang na mayroong pang bahagi ng lupa na mayroong tubig. Patunay lamang na nananatili pa ang baha. At pagkatapos ng baha, dahil si Noe at ang kanyang pamilya ang iniligtas lamang ng Diyos, nag-utos sa kanila ang Panginoon. Genesis 9:1. Dapat silang magpakarami. 8. Muling nagsalita si Noe at sa kanyang mga anak. 9. Gumawa ng tipan ang Diyos sa kanila. 11. Ipinangako ng Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang mga tao sa pamamagitan ng tubig baha. 13. At bilang patunay ng Diyos na hindi na niya muling gagawin iyon, siya ay naglagay ng baghari sa alapaap bilang tanda ng kanyang pangako. Pupunta na po tayo ngayon sa tanong, kung ito raw po bang pangyayaring ito ay naganap ng literal. Huwag po nating kakalimutan na ang bawat ipinasulat ng Diyos ay katotohanan. Kaya katotohanan din ang nakasulat sa Ezekiel 20:49. Ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, at sa awit 78:2, bubuksan lamang ng Diyos ang kanyang bibig sa talinhaga, magsasalita siya ng malalabong sabi. Kung ganoon, ginagamit lamang pala ng Diyos ang salita ng tao. Ang Diyos ay nagsasalita ng Ingles sa mga Amerikano, at ang Diyos ay nagsasalita ng Tagalog sa mga Pilipino. Pero iba po ito sa wika ng Diyos. At dahil po dyan, kaya nagbigay ang Diyos ng babala, Kawikaan 3:5. Magtiwala lamang sa Diyos at huwag magdepende sa sariling unawa. Kaya mayroon pong ipinahayag ang Diyos kay Pablo sa 2 Korinto 3:6. 2 Korinto 3:6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kung idiniin ng Diyos, hindi sa titik, kundi ng Espiritu. Pero ang tinalakay po natin ay sa titik pa lamang. Tingnan nga po natin kung ito nga ay tunay na nangyari. Sa makatwid, una po nating titignan ay ang sukat ng daong. Pag-isipan po natin kung gaano ba talaga ito kalaki. Yung pong ginamit nating mga sukat kanina, ang kanyang haba
450 feet, 135 meters. Ang kanyang lapad, 75 feet, 22.5 meters. Ang kanyang taas, 45 feet or 13.5 meters. Doon po sa nalaman nating sukat ng daong, kung saan ay ipinasok doon ni Noe ang mga iba't ibang klase ng hayop. Mayroon po kaming nabasa tungkol sa mga hayop. Halimbawa ang elepante. Ganito po ang nakasulat doon sa encyclopedia. The largest animal is the elephant. The male weighs about 24,000 pounds, 11,000 kilograms, with a shoulder height of 3.96 meters or 13 feet. And the smallest insect, the fairy fly, that is considered to be the smallest insect known in existence. The fairy flies are tiny wasps from the Maimaridae family. The Costa Rican fairy flies males are no longer than 0.0139 millimeters in length. Many of these fairy flies are only about 0.5 to 1 millimeter in length, and there have even been some found to be no larger than 0.2 millimeter. This means it was only 0.008 of an inch. Fairy flies are parasites which lay their eggs on their insects. Their favorite hosts include beetles, flies, leafhoppers, and book lice. It would take a microscope to see this tiny wasp. Narinig po natin kanina kung gaano ba talaga ang sukat ng daong. At dapat ilagay dyan hindi lang yung mga hayop, kundi yung kanilang magiging pagkain. At atin din pong isipin yung haba ng panahon na kanilang ilalagi sa loob ng daong kung saan ay hindi dapat maubos yung kanilang kinakain. Sila po ay nanatili sa daong sa loob ng halos 1 taon. At tungkol po doon sa mga inilagay na mga hayop, yung pong binasa nating laki ng elepante, kayo na po ang makakapagsabi kung paano ang elepanteng yan. Isa pa lang po yan sa ilalagay sa daong. At yung pong pinakamaliit na insekto na hindi mo man pala makikita kung hindi lamang sa microscope, paano po yan dinampot at dinala ni Noe sa loob ng daong. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga scientists ay hindi naniniwala sa Diyos dahil sa naririnig nila sa mga mangangaral na itong mga pangyayaring ito ay literal na naganap. At idinidiin po ng mga mangangaral na ito ay katotohanan. Tama nga po, dahil maririnig natin mamaya kung paano ito naging katotohanan. Kapatid na nagtanong, hindi ba maliwanag ngayon na itong naganap na pangyayaring ito ay hindi pala literal na nangyari? Pero ginamit ng Diyos ang salita ng tao. Kaya marami sa mga tao, lalong-lalo na ang mga mangangaral, na idinidiin na ito ay literal na nangyari. Dahil yon ang kanilang nauunawaan sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa salita ng tao. Pero maging katotohanan ito ayon sa wika ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan. Mismo sa salita ng tao na kanyang ginamit. Marami po tayong makikita sa pangyayaring ito na imposible, kagaya na lamang yung pati ang mga bundok ay lumubog sa tubig baha. Tayo pong nag-aral ng high school, alam po natin kung ano ang science. Tama, nagkakaroon nga ng baha, pero pupwedeng umupa ang baha na yan dahil ito ay babalik sa dagat o kaya ay sisipsipin ng lupa. Yung pong ang mga bundok ay nakalubog sa tubig baha. Nang umupa po yung baha, saan nagpunta yung tubig?
Hindi naman po pwedeng magbalik sa dagat o hindi naman yan makakayang sipsipin ng lupa. Iyan po ang hindi maubos maisip ng mga scientists, kaya hindi po sila naniwala sa Diyos dahil sa literal na pangangaral ng mga tagapagturo. Maaari pong sabihin ng ibang nakakarinig sa atin, kung humupa man ng baha, po pwedeng mangyari yan dahil walang imposible sa Diyos. Pero tatanggapin po ba kaya ng maraming tao na nilalang ng Diyos ang tao at binigyan niya ng free will? Ganyan din po nilalang ng Diyos ang kalikasan at pinababayaan ang kalikasan na mangyari ayon sa kalikasan. Yung pong free will sa tao, nang lalangin ng Diyos si Adan at si Eva, ay binigyan niya sila ng kalayaan. Kaya naghabilin siya sa kanila kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Kaya nang piliin ni Eva na mas gugustuhin pang siya ay matukso sa dyablo, ay hinayaan ng Diyos na mangyari. Dahil ang free will ay ibinigay ng Diyos sa tao, ito ay pag-aari ng tao at kailanman ay hindi kukunin ng Diyos sa kanya. Kaya bagamat ang plano ng Diyos nang lalangin ang tao para makasama sa buhay na walang hanggan, pero nang magdesisyon ng tao, hindi kinuha ng Diyos ang kanyang kalayaan, hinayaan niya siya kung saan niya gusto. Ganyan din po sa kalikasan. Nang lalangin ng Diyos ang kalikasan, ay binigyan din niya ng kalayaan na mangyari ayon sa kalikasan. Halimbawa, bakit po umuulan? Saan po nanggaling yung tubig na bumagsak mula sa itaas? Ito po ay dahil sa evaporation. Subukan po ninyo, maglagay kayo ng tubig sa palanggana at ito ay mawawala. Ganoon din po yung mga basang damit na isinasampay kung bakit ito ay natutuyo. Dahil po sa evaporation, ito ay pupunta paitaas. At kapag nasa alapaap na, kapag ito ay mabigat na, ito ay muling babagsak bilang ulan. Ganyan po ang kalikasan. Bakit po pumuputok ang bulkan? Dahil napakainit po pala sa ilalim ng lupa. At kapag hindi nakayanan ang init, yun po ang sasabog sa isang bundok bilang na tinatawag na bulkan. Bakit naman po lumilindol? Dahil po pala ang mundo ay hindi binubuo ng isang bloke lang, kundi ng iilang bloke. Kapag ito ay nagkiskisan, yun ang magiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol. Kaya mali po yung naririnig natin sa mga abogado na sinasabi nilang ito ay acts of God, kundi ito pala ay acts of nature. Huwag po natin kakalimutan na kaya ginawa ng Diyos na ipalubog sa tubig baha ang mundo dahil sa nakita niyang kasamaan ng tao. Bagamat hindi po malinaw sa atin kung ano ba talaga ang naging kasamaan ng mga tao noon, kung bakit nilipol sila ng Panginoon. Ganyan po namin hinihintay ang banal na Espiritu para gabayan kami at ituro para mahayag yung naging kasamaan ng mga tao noon kung bakit nilipol sila ng Diyos. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ay nakita pala niya kung ano ang ginagawa ng mga tao bago ginunaw ng Diyos ang mundo. Babasahin po natin sa Mateo 24 mula 37 hanggang 39. Mateo 24 mula 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago magunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong.
at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa makatwid, kung ano pala ang ginagawa ng mga tao noon bago ginunaw ng Diyos ang mundo, ito rin ang nakita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating. Ito ang nadatnan niyang ginagawa ng mga tao. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, nadatnan niya ang mga tao na nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, kung bakit ang sabi niya sa kanila, Mateo 12:39, datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya. Mateo 16:4, ang isang lahing masama at mapangalunya. Ano po kaya ang kaugnayan ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo base doon sa nadatnan niyang ginagawa ng mga tao? Kumakain sila, umiinom sila, nagsisipag-asawa, masama po ba yan sa mga tao? Ano po ba ang pagkain sa salita ng tao? Maliwanag na ito ang pagkain ng katawan, na siyang pagkain nalalaman ni Satanas nang makita niya ang Panginoong Hesukristo na nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Kaya pinapagawa niyang tinapay yung bato para kainin ni Hesukristo dahil sa nakikita ng dyablo nagugutom ang Panginoon. Ganyan din ang nakikitang pagkain ng mga tao dito. Kaya ang sasabihin, masama ba ang pagkain? Pero ano po ang narinig natin kay Hesukristo nang saway niya si Satanas na ang pagkain pala sa Diyos ay ang kanyang salita? Ang tanong po ngayon, masama ba na kainin ang salita ng Diyos? Hindi po ba yan ang ating nakikita sa mga mangangaral na kanilang pinapakain ng salita ng Diyos ang kanilang mga miyembro? Kaya ano po ang naririnig natin sa kanila? Pinapakain namin kayo ng mga salita ng Diyos, kaya dapat lamang na kayo ay magbigay ng ikapo. Ipinakita po sa amin ng Diyos ang kasamaang iyan na kanyang ipinahayag kay Pablo sa 2 Korinto 3:6, na ang pinapakaing salita ay sa titik lang, na ayon sa ipinahayag ng Diyos, ito ay nakakamatay. Yung pong pag-inom, ano po ba ang iniinom? Tubig. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, 1:7:37 hanggang 39, ang tubig pala ay sumisimbolo sa banal na Espiritu. Ang tanong po dyan ay, masama bang inumin ang tubig na sumisimbolo naman pala sa banal na Espiritu? Kaya lang, hindi po ba naririnig natin sa mga taong kumakain at nagpapakain sa titik sa salita ng Diyos, ang sabi nila, nadarama ko ang banal na Espiritu sa aking puso. Pero kung hindi nakikilala ang Amang Diyos dahil lumalabas mismo sa kanilang bibig na ang Diyos ay misteryoso, kung ganoon, yung sinasabi nilang nanggagaling sa puso ay damdamin lang. Tugma naman po sa isinulat ni Jeremias, doon sa Jeremias 17:9, na ang puso ang siyang pinakamandaraya sa lahat, sino ang makaalam? Kaya po napakasama ng mga tao na nakita ni Hesukristo sa kanyang kapanahunan, na amin din naman pong nakikita sa ating kapanahunan. Paano naman po yung nakita ng Panginoon na mga taong nag-aasawa? Wala po yata ang taong magsasabing masama yan. Pero ayon po sa Jeremias 3:14, ang Diyos pala ay dapat asawa ng mga tao. At nakasulat po doon sa Isaiah 54:5, ang Diyos palang tagapaglalang ang siyang asawang lalaki. Sa makatwid, ang inaasahan ng Diyos ay yung kanyang binhi lamang ang dapat tanggapin ng mga tao. Ito po ay ang wika ng Diyos na tumutukoy
sa mensahe ng Diyos na gusto niyang ipaalam sa mga tao. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao noon, kayo'y lahing masama, lahing mapangalunya. Ang ibig po bang sabihin, yung mga babae noon ay mga lalakero at yun namang mga lalaki ay mga babaero? Pero ang sabi ng mga tao, hindi naman sa wika ng Diyos, ano po ang tinatanggap na binhi ng mga tao? Hindi po ba yung titik sa salita ng Diyos na paliwanag lamang ng tao? Ayon po sa ipinahayag ng Diyos kay Pablo, 2 Korinto 3:6, hindi pala po pwedeng maging binhi ng Diyos yan dahil nakakamatay. Pagkatapos pong ipahayag ng Diyos ang kasamaan ng mga tao, nagsalita po ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:37 at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Hindi po ba maliwanag na dumating nga ang Panginoong Jesucristo pero hindi siya nakilala ng mga Hudyo? Bakit po? Dahil yung ipinahayag ng Diyos sa atin kanina, sapagkat sila ay umiinom, kumakain at nagsisipag-asawa. At sila ay mapangalunya. Hindi po ito ayon sa salita ng tao, kundi ayon po sa wika ng Diyos, kagaya ng ipinahayag kanina. Kung ganon, yaman din lamang na ipinahayag ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kasamaan ng mga tao noon. Sino naman ang katumbas ni Noe na kanyang nakita? Maliwanag po yung katangian ni Noe na nakita ring naging katangian ng mga halagad na siya mismong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 18:3. Maliban kayo ay makonberte katulad ng maliit na bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung hindi ba naging batang maliit o mababa si Noe, gagawin ba ni Noe yung ipinapagawang daong? Kayo po ang makakasagot dyan. Ganyan po pala ang ginawa ng kanyang mga halagad. Kung inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong, ano naman ang katumbas ng ipinagawang daong ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Huwag po nating kakalimutan yung ipinangako ng Diyos sa lumang tipan na hindi na niya palulubugin sa tubig ang mundo. Kaya natutuwa naman ang mga tao dahil iyon ang kanilang nauunawaan. Kami po ay naninindigan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang katotohanan sa salita noon ay siya ring katotohanan sa salita ngayon at siya ring katotohanan sa salita sa darating na panahon. Dahil si Jesucristo ang siyang katotohanan. Sa wika po ng Diyos ay katotohanan yung kanyang sinabi dahil hindi na nga naman niya muling palulubugin sa literal na tubig ang mundo. Kaya hindi na rin mamamatay ang mga tao sa literal na tubig. Pero ang katotohanan ay hindi po masisira ayon sa wika ng Diyos. Dahil ang tubig, ayon po sa Efeso 5:26, ito pala ay sumisimbolo sa titik sa salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa mga tao. At ang tubig naman ay sinimboluhan din sa banal na Espiritu, 1:7:37-39. Sa makatwid, ang tubig ang siyang katotohanan sa salita ng Diyos. Kung ang literal na tubig ang siyang pumatay sa mga tao noong lumang tipan, ang espiritual na tubig o ang katotohanan sa salita ng Diyos ang siyang papatay sa mga tao ngayon. At kung sa pamamagitan ng literal na tubig ay nakita ni Noe ang kanyang kaligtasan at ang katumbas ni Noe sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ay ang kanyang mga alagad, ay nakita rin nila ang kanilang kaligtasan
sa spiritual na tubig. Dahil sila rin po pala ay gumawa ng daong. Ano pong daong ang ginawa ng mga disipulo ni Kristo at ng mga pinili ng Diyos sa ating kapanahunan? Tignan po natin kung gaano kalayo ang unawa ng tao sa wika ng Diyos. Katulad din po ito ng templo. Sa salita ng tao, ito ay ang gusali, pero sa wika ng Diyos, ito ay ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Katulad din po ito ng daong na nakikita ng mga tao noon, ginawa sa kamay ng tao. Pero sa wika ng Diyos, ito ang daong na ipinagawa ni Hesukristo na kanyang ipinahayag kay Pablo. Basahin po natin ang Efeso 2:19 hanggang 20. So, 2:19 hanggang 20. Ito po ang spiritual na daong. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga mandalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sa sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulo. Kung ang Diyos ay binigyan ng mga sukat si Noe sa paggawa ng daong, hindi po ba ninyo napapansin na itong espiritual na daong na ipinapagawa ng Diyos sa amin, ang pinaka-framework ay ang pagkakilala kay Hesukristo na manggagaling din sa Diyos. At kung anong klase ng materyales na ang gagamitin para mabuo ang daong, katulad po ng ginawa ng mga propeta sa Lumang Tipan at ng mga apostol at disipulo sa Bagong Tipan. Ano po ang nakikita natin na ginawa ng mga propeta? Si Jeremias, sinabi niya, dahil ang gusto ng Diyos, siya ay magsalita. Ang sagot ni Jeremias, hindi po pwede dahil ako ay bata. Ano po ang nakita natin doon? Hindi siya nagboluntaryo para magsalita. Kay Solomon, ano po ang ating nakita? Inangkin niya na siya ay bata at walang nalalaman. Basahin po natin ang unang Hari 3:7. Hari 3:7. At ngayon, O Panginoong kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. At ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. Ano po ang nakita natin doon? Ang kababaan ni Solomon. Kaya sa bandang huli po, sa kabila ng pagiging tanyag at pagiging hari at pagiging mayaman ni Solomon, hindi po yan naging balakid sa kanya dahil mas ginusto niya ang kayamanang ibinibigay ng Diyos. Ito ay galing sa langit kaysa sa kayamanang hanggang sanlibutan lamang. Kaya ang maririnig po nating lumalabas sa kanyang bibig, ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan. Kay Pablo naman, ano po ang ating narinig? Sa unang Korinto 11:1, ang gusto po ni Pablo ay tularan siya kung paano niya ginaya ang Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang nakita ni Pablo sa Panginoong Hesukristo? Nakita po niya na ang sabi ng Panginoong Hesukristo, yung karunungang kanyang nalalaman, hindi galing sa kanya, kundi galing sa kanyang ama. Yun po ang dahilan kung bakit sinulat ni Pablo ang Galatia 1:11 hanggang 12, na kanyang inangkin tungkol sa ebanghelyong kanyang ipinapangaral, hindi yon tinanggap mula sa tao, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Huwag po nating kakalimutan na noong sabihin ni Pablo ito, wala na dito sa lupa ang Panginoong Hesukristo. Dahil nakilala niya, siya pala ang banal na Espiritu. At ano pa ang pinasusunod ni Pablo na nakita niya kay Hesukristo? Gawa 20:33-34.
Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. At ano pa po ba ang gusto ni Pablo na tularan siya? Ito ay ang hindi pagkuha ng karangalan, sapagkat ang kalwalhatian ay nararapat lamang sa Diyos. Gawa 14:11 hanggang 15, nang marinig ng mga tao ang sinasabi ni Pablo at ni Bernabe, ang sabi ng mga tao, nagsibaba sa atin ang mga Diyos. Kaya sila ay inalayan ng mga bulaklak at mga baka. Pero nagsisigaw ang dalawa. Sabi nila, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga taong mayroong karamdamang kagaya ninyo. At ano pa? Mayroon po ba tayong nabasang tinanggap nila ang karangalan para tawagin silang guro, father, Rabi, pastor, maestro, reverend, holy? Wala po tayong mababasa dyan. Tumanggap po ba sila ng respeto mula sa mga kapatid nila? Wala, dahil ipinahayag po ito ng Diyos kay Santiago, kaya isinulat niya ito. Santiago 2:9, datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y inahatulan ng kautusan na gaya ng mga swail. Sa English, but if ye have respect to person, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. Kaya kami po, maging ang aming mga pangalan ay hindi po namin ipinapaalam sa inyo sapagkat natatakot po kami na baka kami ay respetuhin ninyo. Samantala, sa internet, nandoon pa rin ang ating website. Basahin po ninyo ang mga articles natin. Ang ating pong website ay www.purechristianity.org. Small letter lahat, one word lamang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo sa amin na ito palang nakatala sa inyong banal na aklat ay hindi man mahalaga kung ito ay literal na nangyari, dahil ang inaasahan po ninyo ay kung ano ang mensaheng ginugusto ninyong ipaalam sa amin ang siyang aming tanggapin, dahil yun po ang pagkain ng mga kaluluwa na inyong ipinagkakaloob para sa aming kalakasan ng aming mapagtagumpayan ang paglakad sa daan ng katotohanang ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hanggang po sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita, sana makita pa rin ng Panginoon na tayo handang makinig sa kanyang pagpapaliwanag, at sana rin po yung tunay na kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesukristo ang nasign ng bawat isa. Amen. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hand have made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Then Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and dare proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,